Pumasok si Ricardo de Villa sa restoran kasama ang tatlong kasosyo, pinili ang mesa sa gitna at umorder sa wikang Aleman, sapat na malakas para maging katatawanan. Inaasahan niya ang pagkalito, kahihiyan, marahil kahit na mga luha. Ngunit si Isabel ay kalmadong isinulat lamang ang order, inulit ito sa Tagalog para kumpirmahin at umalis. Kumunot ang noo ng negosyante. May isang bagay na hindi nangyari ayon sa kanyang inaasahan. Ang restoran ay kasalukuyang nasa kasagsagan ng dami ng tao. Punuan ng mga mesa, ang ingay ng mga usapan ay halo-halong sa tunog ng mga kubyertos at plato. Alam na alam ni Isabel ang ritmong iyon. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho roon, ilang buwan na naghahain sa mga mesa, nagbubuhat ng mga tray, at ngumingiti kahit hindi niya gusto. Nang pumasok ang tatlong lalaki, inaasikaso niya ang isang pamilya sa mesa sa sulok. Napansin niya ang mamahaling mga amiso, ang mabibigat na relo sa kanilang mga pulso, ang tindig ng mga taong sanay na pinagsisilbihan. Ang lalaking nasa unahan ay may maayos na suklay na kulay abong buhok, malalapad na balikat at ang paraan ng pag-okupa ng espasyo na tanging mga taong mayayaman lamang ang mayroon. Tiningnan niya ang buong lugar na parabang sinusuri kung karapat-dapat ba ito sa kanyang presensya. Pinili niya ang mesa sa gitna, ang pinakakita sa lahat. Hindi ito aksidente. Tinapos ni Isabel ang pagkuha ng order ng pamilya, dumaan sa kusina para iwan ang komanda at naglakad patungo sa mesa ng tatlo. Handa na siya para sa karaniwang serbisyo. Magandang gabi, menu, handa ng umorder. Ngunit nang makalapit siya, may napansin siyang kakaiba. Pinagmamasdan siya ng tatlo. Hindi tulad ng pagtingin ng mga customer sa isang waitress, kundi tulad ng pagtingin sa isang bagay na magsisilbing libangan. Magandang gabi, sabi niya. Binubuksan ang kanyang notepad. Nakapili na po ba kayo o kailangan niyo pa ng oras? Ikiniling ni Ricardo de Villa ang kanyang ulo at ngumiti. Iyon ay isang ngiti na kilalang kilala ni Isabel, ang uri ng ngiti na nauuna sa isang masamang bagay. Kailangan namin ng oras, sabi niya sa Aleman, dahan-dahan habang diretsong nakatingin sa kanya. Pero duda ako kung ang kalidad dito ay aabot sa aming mga pamantayan. Nagtawanan ang dalawang lalaking kasama niya. Ang isa sa kanila na may salamin at asul na kurbata ay nagdagdag din sa Aleman. At least mura dito, di ba? Hindi kumurap si Isabel, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nanatili lamang na bukas ang kanyang notepad at naghintay na parabang wala siyang narinig kundi ingay. Patuloy na nakatingin sa kanya si Ricardo, naghihintay na hilingin niyang ulitin, naghihintay na mamula siya, naghihintay na ipakita niyang nalilito siya. Ngunit alam ni Isabel ang bawat salitang sinabi. 4 na taon siyang nagtrabaho na tumatanggap ng mga tao mula sa buong mundo. Natuto siya ng Aleman sa pakikipag-usap sa mga turistang Aleman sa counter ng isang hotel. Natuto siya ng Ingles sa mga Amerikanong nagrereklamo tungkol sa mga reserbasyon. Pranses sa mga mag-asawang nasa honeymoon. Italyano sa maingay na mga pamilya. Ang Espanyol ay halos natural na. Ang Hapon ay unti-unti, pati na rin ang pangunahing Tsino. Naiintindihan niya ang lahat, ngunit hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang malaman ito, hindi pa. Ang problema ay hindi kailanman ang lugar. Laging pareho ang nangyayari. Walang naniniwala sa kanya. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto pa. Sabi niya sa Tagalog na may kalmado at magalang na boses na ginagamit niya sa lahat ng customer. Kapag handa na po kayo, tawagin niyo lang ako. Tumalikod siya at umalis. Pinanood siya ni Ricardo habang papalayo, kumunot ang noo at lumingon sa kanyang mga kasama. Hindi man lang siya kumurap, bulong niya. Sa Aleman pa rin. Nagkibit balikat ang lalaking may salamin. Siguro sanay na siyang binabaliwala. Pagkatapos ng 5 minuto, bumalik si Isabel sa mesa. Sa pagkakataong ito, bukas na ang kanyang notepad, may panulat sa kamay at may propesyonal na tindig. Nakapagpasya na po ba kayo? Inilagay ni Ricardo ang kanyang mga siko sa mesa at sumandal. Mayroon ba kayong masarap dito?
Tanong niya sa Aleman. Dahan-dahan, halos binabaybay. May isinulat si Isabel sa kanyang notepad nang hindi tumitingin sa kanya, na natiling walang ekspresyon ang mukha. Ano sa tingin mo? Tanong ni Ricardo sa lalaking katabi niya sa Aleman. Siguradong mayroon silang kahit isang disenteng putahe sa lugar na ito. Mahirap paniwalaan, sagot ng isa pa sa Aleman. Mahinang tumatawa. Tinapos ni Isabel ang pagsusulat sa kanyang notepad at itinaas ang kanyang mga mata. Maari ko pong imungkahi ang fillet na may mushroom gravy. Ito po ang pinakamabenta. Ang boses niya ay nananatiling matatag, propesyonal, na para bang walang nangyari. Umorder si Ricardo ng filet, umorder din ang dalawa pa. Isinulat niya ang lahat, kinumpirma ang mga inumin, nagpasalamat at muling tumalikod. Habang naglalakad papalayo, narinig niyang mas malakas na nagsalita si Ricardo sa Aleman. Ang mga taong tulad niyan ay hindi umaasenso, ni hindi man lang nagsisikap na intindihin ang mundo. Tinigpitan ni Isabel ang hawak sa kanyang notepad, ngunit hindi siya huminto, hindi lumingon, hindi nagbigay ng anumang senyales. Iniabot niya ang komanda sa kusina, nagsilbi sa dalawa pang mesa, nagdala ng bill sa isang mag-asawa sa sulok. Nagtrabaho siya tulad ng dati, nang may kahusayan, nang may pag-iingat, ngunit sa loob niya, may kumukulo. Makalipas ang 20 minuto, dinala niya ang mga plato, inilagay ang bawat isa sa harap ng customer, tama? Maingat, walang natapon. Masiyahan po kayo sa pagkain, sabi niya. At aalis na sana siya nang tawagin siya pabalik ni Ricardo. Miss, hindi niya ginamit ang pangalan niya kahit na kitang-kita ang name tag niya, Miss lang. Dalhan mo pa kami ng isang tubig at siguraduhin mong malamig sa pagkakataong ito. Ang tubig na nasa mesa ay kalahati pa at malamig. Tumango si Isabel. Sige po, at kumuha. Nang bumalik siya dala ang bote, nakikipag-usap si Ricardo sa kanyang mga kasosyo tungkol sa isang negosyo, nagpapalit-palit sa pagitan ng Tagalog at Ingles. Kinuha niya ang bote mula sa kamay ni Isabel nang hindi tumitingin, walang pasasalamat, at nagpatuloy sa pag-uusap na para bang hindi siya nakikita. Nanatiling nakatayo si Isabel doon ng 2-3 segundo, naghihintay ng kahit ano, isang salamat, isang tango, anumang maliit na kilos ng pagkilala. Walang dumating. Tumalikod siya at umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, nang dumaan siya sa kusina, hinila siya patagilid ng floor manager na si Kuya Marco. Okay ka lang ba? Mahinang tanong niya. Naiinis ka ba sa mesang iyon? Huminga ng malalim si Isabel. Hindi. Okay lang ang lahat. Sigurado ka. Kasi ang bastos ng lalaking iyon, ganyan talaga ang buhay dito. Kaya ko to, Kuya Marco. Pilit siyang ngumiti ng bahagya. Nakakita na ako ng mas malala at totoo iyon. Nakakita na siya ng mas malala. Ngunit hindi nito ginawang mas madali ang sitwasyon. Nagpatuloy ang kanyang shift. Natapos kumain si Ricardo at ang kanyang mga kasosyo, umorder ng panghimagas, uminom ng kape. Sa buong panahon, patuloy silang gumagawa ng mga komento sa Aleman tungkol sa lugar, sa pagkain, sa antas ng mga taong nagtatrabaho sa mga ganitong lugar. Narinig ni Isabel ang lahat. Itinala ang bawat salita sa kanyang alaala, ngunit pinanatiling blanko ang kanyang mukha. Nang sa wakas ay humingi sila ng bill, iniabot ni Ricardo ang kanyang credit card nang hindi tumitingin sa kanya. Dinala niya ang makina, ipinasok ni Ricardo ang card, pinirmahan ang resibo at walang iniwang tip. Pagkatapos ay tumayo siya, inayos ang kanyang Amerikana at tiningnan si Isabel sa unang pagkakataon ng may tunay na atensyon. Salamat, sabi niya sa Tagalog, ngunit ang tono ay mapagmataas na para bang gumagawa siya ng pabor. Nagsikap ka, umalis ang tatlo na nagtatawanan. Naiwan si Isabel na nakatayo sa tabi ng bakanting mesa, hawak ang tray na may maruruming plato. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pinipigilang galit. Lumitaw si Kuya Marco sa tabi niya. Napakayabang. Oo, pero babalik iyon. Paano mo nalaman? Dahil ang mga taong tulad niya ay laging bumabalik. Lumingon siya patungo sa kusina.
At sa pagbalik niya, magiging iba na dahil may nagbago. Tumawid si Ricardo sa isang linya at handa nang kumilos si Isabel. Umuwi si Isabel ng gabing iyon, napagod ang katawan at mabigat ang isip. Maliit lang ang kanyang apartment, isang kwarto at sala sa isang lumang gusali sa lungsod. Huli na naman sa upa. Malapit nang maputulan ng kuryente. Ang ref ay may lamang mga pangunahing pangangailangan. Inihagis niya ang kanyang bag sa sofa at dumiretso sa banyo. Sa ilalim ng dutsa, hinayaan niyang dumaloy ang mainit na tubig at, sa wakas, pinayagan niyang mag-relax ang kanyang mga balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa nakalipas na 4 na taon kung kailan iba pa ang mga bagay. Ang Hotel Maharlika ay nasa isang tourist district ng lungsod. 5 bituin, marmol na reception, mga bisita mula sa buong mundo. Nagsimula si Isabel doon sa edad na 22 bilang isang front desk attendant. Wala siyang alam na ibang wika nang pumasok siya, tanging Tagalog at isang Ingles na natutunan sa eskwela na halos hindi makasustento sa isang pag-uusap, ngunit ang hotel ay hindi tumitigil. Dumarating ang mga Aleman na humihingi ng impormasyon tungkol sa mga pasyalan, nagrereklamo ang mga Pranses tungkol sa aircon. Gustong malaman ng mga Italyano kung saan may masarap na pagkain, nagtatanong ng lahat ng bagay ang mga Amerikano at laging nandoon si Isabel sa counter, hindi makapagsabi ng hindi ko alam o hindi ko maintindihan. Kaya nagsimula siyang matuto sa pinakamahirap na paraan, sa tunay na paraan. Isinusulat niya ang mga pariralang naririnig niya, tinatanong ang mga bisita kung paano sabihin ito o iyon. Nag-download siya ng mga app sa kanyang telepono at nag-aral sa kanyang lunch break. Nanonood siya ng mga video sa YouTube sa madaling araw. Marami siyang pagkakamali, naghahalo-halo ang mga salita, ngunit patuloy siyang sumusubok. Makalipas ang 2 taon, matatas na siyang magsalita ng Ingles, sapat na sa Aleman, pangunahing Pranses, at unti-unti nang natututunan ang Italyano. Ang Espanyol ay natural dahil sa pagkakahawig nito sa Tagalog. Natutunan niya ang Hapon mula sa isang matandang mag-asawa na nanatili ng 3 linggo sa hotel at may pasensyang magturo. Ang Tsino ang pinakamahirap, ngunit nakakaraos siya. At ang pinakamasaklap, walang sinuman doon ang may ideya kung ano ang itinatago niya. Gustong-gusto siya ng mga manager. Si Isabel ang lumulutas ng lahat. Sabi nila, pwede mong ipadala sa kanya ang sinumang bisita. At ginagawa nga nila. Naging siya ang taong hinahanap ng lahat kapag may problema sila sa mga dayuhan. Ngunit nagsara ang hotel. Krisis sa pananalapi, naipon na utang. Isang umaga, tinawag ang lahat ng empleyado at ibinigay ang balita. 30 araw para isara ang operasyon. Pagkatapos noon, kanya-kanya na. Bumalik ang tanong, makikita pa ba siyang muli o magiging invisible na naman siya? Naghanap si Isabel ng trabaho sa ibang mga hotel, nagpadala ng resume sa 12-dosenang lugar, ngunit kakaunti ang malalaking hotel sa lungsod at lahat ay mayroon ng kumpletong tauhan. Ang mga sagot ay laging pareho, itatago namin ang iyong resume. Kung magkakaroon ng bakante, tatawagan ka namin. Sa ngayon, wala kaming available na posisyon. Lumipas ang mga buwan, naubos ang pera, naantala ang upa, 2 beses naputulan ng kuryente. Kailangan ni Isabel ng kahit anong makakapagbayad ng mga bayarin. Doon niya nakita ang anunsyo ng restoran. Kailangan ng waitress, hindi kailangan ng karanasan. Mag-apply ng personal. Pumunta siya sa parehong araw. Tiningnan siya ng manager na si Kuya Marco at tinanong kung may karanasan siya sa serbisyo. Sinabi niyang oo. Kinuha siya agad. Naging eksperto siya sa paglunok ng Pride. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga wika, hindi nagtanong tungkol sa hotel, walang tinanong kundi ang mga pangunahing bagay. At hindi sinabi ni Isabel dahil alam niyang wala itong pagkakaiba. Walang nagsasalita ng Aleman o Pranses sa restoran na iyon. Walang nangangailangan ng tagasalin. Ang mga customer ay mga lokal, mga simpleng tao na umuorder ng kanin at ulam at nagbabayad ng cash. Isa lang siyang waitress at okay lang iyon
Kahit papaano ay nababayaran niya ang kanyang mga bayarin. Ngunit ng gabing iyon, pagkatapos ng 6 na buwan na pagsisilbi sa mga mesa, nang hindi ginagamit ang anumang natutunan niya, pumasok si Ricardo de Villa sa restoran at nagpasya na siya ay invisible, na siya ay tanga, na wala siyang naiintindihan. At nasaktan iyon sa paraang hindi inaasahan ni Isabel. Lumabas siya ng banyo, nagbalot ng tuwalya at umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang German app na naka-install pa rin. Ilang buwan na niya itong hindi ginagamit. Ipinakita sa screen, Sequence of 214 days completed, Level B2. Isinara niya ang app at humiga sa kama, nakatitig sa kisame. Inakala ni Ricardo na hindi niya naiintindihan, na isa lang siyang waitress na walang alam maliban sa pagkuha ng mga order. Pinagtawanan siya nito, ginawang katatawanan, tinrato na parang mas mababa. Ngunit pinili ni Isabel na huwag mag-react, hindi dahil sa takot, hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang ang pagbubunyag ng kanyang nalalaman sa sandaling iyon ay walang babaguhin. Ito ay magiging isang mabilis na sagot lamang, isang sandali ng sorpresa at pagkatapos ay wala na. Mananatili si Ricardo kung sino siya at mananatili siyang isang waitress. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagising, isang bagay na natutulog sa loob ng 6 na buwan, ang pagnanais na makita, kilalanin, gamitin ang kanyang natutunan ng may labis na pagsisikap. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono at binuksan ang browser. Nag-type siya, mga bakante para sa mga tagasalin, mga bakante para sa bilingwal na serbisyo. Nag-scroll siya, walang bago, parehong mga kumpanya, parehong mga kinakailangan. Minimum na 5 taon na karanasan, tapos ng kolehiyo sa languages, handang maglakbay. Walang degree si Isabel. Natutunan niya ang lahat ng mag-isa, sa praktika, sa counter, sa pamamagitan ng pagkakamali at pagsubok. Ngunit hindi iyon mahalaga sa sinuman. Isinara niya ang browser at inihagis ang telepono sa kama. Bukas ay isa na namang araw, isa na namang shift, ibang mga mesa, ibang mga customer, at marahil lang, babalik si Ricardo de Villa dahil ang mga taong tulad niya ay laging bumabalik. Gusto nilang magkaroon ng manonood, gusto nilang maramdaman na sila ay nakatataas. At kung babalik siya, magiging handa si Isabel. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang hindi niya ito palalampasin ulit. Pinatay niya ang ilaw at ipinikit ang mga mata. Sumisigaw ang pagod ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay abala, nag-iisip, nagpaplano, nag-i-imagine ng mga senaryo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakatulog si Isabel na may higit pa sa pag-aalala sa kanyang isipan. 3 araw ang lumipas, bumalik si Ricardo de Villa sa restoran, Huwebes, oras ng tanghalian. Puno na naman ang restoran. Nagbabalanse si Isabel ng 2 plato ng pagkain nang makita niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo de Villa na mag-isa sa pagkakataong ito. Naka-navy blue na amiso, may hawak na leather na briefcase at nakadikit ang telepono sa tainga. Malakas siyang magsalita, kumukumpas, at umuokupa ng espasyo tulad ng dati. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel, ngunit hindi siya huminto. Tinapos niyang pagsilbihan ng mesa, kinuha ang mga walang lamang plato mula sa isa pa at bumalik sa counter. Inaayos ni Kuya Marco ang mga komanda. Bumalik ang lalaking iyon, mahina niyang sabi, pasimpleng itinuturo si Ricardo. Ang bastos noong isang araw. Gusto mo bang iba na lang ang kumuha ng order niya? Huminga ng malalim si Isabel. Hindi, ako na. Kumunot ang noo ni Kuya Marco. Sigurado ka? Oo. Kinuha niya ang kanyang notepad, inayos ang kanyang uniforme, at naglakad patungo sa mesa na pinili ni Ricardo sa gitna pa rin. Siyempre, nasa telepono pa rin siya nang dumating si Isabel. Malalaki ang kumpas ng kanyang libreng kamay. Nakikipag-usap siya sa Ingles sa isang tao sa kabilang linya. Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday, sabi niya nang walang pasensya. No. That's not acceptable. Push them harder. Nanatiling nakatayo si Isabel doon,
Naghihintay ng 10, 20, 30 segundo. Hindi man lang siya tiningnan ni Ricardo. Sa wakas, ibinaba niya ang telepono at malakas na inilapag sa mesa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata, nakita si Isabel at nagpakita ng mukha na parang may naalalang hindi ka nais-nais. "Ah, ikaw na naman," sabi niya. Walang bati, walang galang, dalhin mo ang menu. Binuksan ni Isabel ang kanyang notepad. "Alam niyo na po ang menu, sir. Gusto niyo po ba akong magmungkahi o kayo na po ang pipili?" Tiningnan siya ni Ricardo nang may masusing pansin sa pagkakataong ito na para bang sinusubukang intindihin ang isang bagay na walang katuturan. "Magaling ang memorya mo, ah. Naaalala mo ang mga customer? Naaalala ko po ang mga bumabalik." Ngumiti siya. Hindi ito isang mabait na ngiti. Kung gayon, alam mo na ayaw ko ng malamig na pagkain o mabagal na serbisyo. Dahan-dahan siyang nagsalita na para bang nagpapaliwanag sa isang bata. "Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Sige." Binuksan ni Ricardo ang kanyang briefcase, naglabas ng ilang papel at nagsimulang magbasa. "Dalhan mo ako ng well done na filet, kanin, pritong patatas at sparkling water. Mabilis." Isinulat ni Isabel ang lahat. "Mayroon pa po ba?" Wala na. Hindi man lang siya tiningnan, nakababad na siya sa pagbabasa ng mga dokumento, ganap na wala sa sarili. Tumalikod siya para umalis. Ngunit bago pa man makahakbang, narinig niya ulit ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito, sa Aleman. "Ang lungkot pa rin ng lugar na ito," sabi niya. Sa walang partikular na tao, nagsasalita lang mag-isa, ngunit sapat na malakas para marinig. Pero at least mura ang pagkain. Huminto si Isabel, naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hinigpitan ng kanyang mga kamay ang hawak sa notepad. Maaari siyang lumingon, sumagot, ipakita na naiintindihan niya ang bawat salita, ngunit hindi siya lumingon. Huminga siya ng malalim, nagbilang hanggang 3 at nagpatuloy sa paglakad. Iniabot niya ang komanda sa kusina, nagsilbi sa 2 pang mesa, nagdala ng mga inumin, kinuha ang mga plato. Nagtrabaho siya ng automatiko, ngunit ang kanyang isip ay abala. Bumalik si Ricardo at bumalik siyang mag-isa. Walang manonood, walang mga kasosyo na kailangang pahangain. Nagbago ang lahat. Makalipas ang 15 minuto, dinala niya ang kanyang plato, maingat na inilagay sa mesa. "Masiyahan po kayo sa pagkain." Hiniwa ni Ricardo ang isang piraso ng filet, tinikman ito, at nagpakita ng mukha ng hindi pagsang-ayon. "Tuyo," sabi niya. Itinutulak ang plato. Sabi ko, "Well done," hindi sunog. Tiningnan ni Isabel ang plato. Perpekto ang pagkakaluto ng filet. "Gusto niyo po bang ipaulit ko?" tanong niya. Pinapanatili ang kalmadong boses. "Hindi, wala akong oras para maghintay ulit." Humiwa siya ng isa pang piraso, nginuya ito ng walang gana, at nagpatuloy. "Pero sa susunod, bigyang pansin mo ang order ko." "Opo, sir." Itinaas ni Ricardo ang kanyang mga mata. "Lagi ka bang ganyang walang kibo?" tanong niya, ikiniling ang ulo. "O sa akin lang." Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit pinanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. "Hindi ko po naintindihan ang tanong niyo." "Kalimutan mo na." Gumawa siya ng kilos na parang nagtataboy ng isang nakakainis na insekto. "Umalis ka na." Tumalikod siya para umalis, ngunit sa pagkakataong ito, tinawag niya ulit siya sa Aleman. "Ang mga taong tulad niyan ay walang nararating sa buhay," sabi niya, habang hinihiwa ang isa pang piraso ng karne. Habang buhay silang mananatili sa parehong lugar. Huminto si Isabel sa gitna ng daan. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang suntok, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa katumpakan. Dahil isang bahagi niya ay natatakot na totoo iyon, na mananatili siyang nakakulong doon, nagsisilbi sa mga mesa, hindi nakikita, nakakalimutan. Dahan-dahan siyang lumingon. Patuloy na kumakain si Ricardo, walang kamalay-malay, na para bang nakaalis na siya, at doon nagpasya si Isabel. Naglakad siya pabalik sa mesa, tumayo sa tabi niya, at naghintay. Napansin ni Ricardo ang kanyang presensya, at itinaas ang kanyang mga mata nang may inis.
Ano na naman? Hinawakan ni Isabel ang kanyang notepad gamit ang dalawang kamay, huminga ng malalim at sinabi sa Aleman na may perpektong pagbigkas na daan-daang beses niyang pinraktis. Ang filepo ay nasa tamang luto na hiningi ninyo. Huminto sa ere ang tinidor ni Ricardo. Kumurap siya ng isang beses, dalawang beses, na para bang sinusubukang iproseso ng kanyang utak ang narinig. Anong sabi mo? Tanong niya sa Tagalog. Mas mahina ang boses, nagdududa. Inulit ni Isabel. Sa Aleman pa rin, walang pagmamadali, walang galit, may kalinawan lang. Ang file ay nasa tamang luto, well done, tulad ng hiningi ninyo. Ibinagsak ni Ricardo ang tinidor, sumandal sa upuan, at tiningnan siya na para bang ngayon lang siya nakita. Nagsasalita ka ng Aleman? Opo. Kailan pa? Simula noong natutunan ko. Naglabas siya ng isang maikling tawa. Walang katuwaan. Kaya naintindihan mo lahat ng sinabi ko nitong mga nakaraang araw? Opo. Namula ang mukha ni Ricardo, hindi sa hiya, kundi sa galit. At bakit hindi mo sinabi agad? Pinanatili ni Isabel ang kanyang matatag na tingin dahil hindi po kayo nagtanong. Si Ricardo ay isang simbolo lamang. Ang problema ay mas malaki, mas matagal na, mas malalim, katahimikan. Maingay pa rin ang restaurant sa paligid, ngunit sa mesa ni Ricardo, mabigat ang hangin. Sumandal siya, inilagay ang mga siko sa mesa at ngumiti. Ngunit hindi ito isang palakaibigang ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang taong katatanggap lang ng isang hamon. Interesante, sabi niya, bumabalik sa Aleman. Kaya pala may mga itinatagong alas ang waitress. Sumagot din si Isabel sa Aleman. Hindi po ito alas, kasanayan po ito. Muling tumawa si Ricardo. Kasanayan, inulit niya ang salita na para bang nakakatawa. At ilang wika ang alam mo. Pagkatapos noon, 2, 3, 7. Namatay ang tawa. Tinitigan siya ni Ricardo, nagpoproseso. 7. Isang mesa sa tabi ang tumahimik. Si Kuya Marco, sa malayo, ay huminto hawak ang tray. Tila napansin ng buong restaurant na may nangyayari. Ano-ano? Tagalog, Ingles, Aleman, Pranses, Italiano, Espanyol at Hapon. Pati na rin po pangunahing sino, pero hindi ko binibilang na matatas. Nanahimik si Ricardo ng ilang segundo pagkatapos ay kinuha ang baso ng tubig, uminom at dahan-dahang ibinalik sa mesa. Nagsisinungaling ka? Hindi po. Patunayan mo. Maaring nasaktan si Isabel, maaring tumalikod siya, ngunit hindi niya ginawa iyon dahil alam niyang ito na ang sandali, ang pagkakataong ipakita na higit pa siya sa inaakala niya. Paano ko po patutunayan? Tanong niya, sa Aleman pa rin. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono, mabilis na nag-type, at ipinakita sa kanya ang screen. Isang pangungusap sa Pranses. Basahin mo to. Binasa ito ni Isabel ng malakas. Sa Pranses, perpekto, nag-type ulit si Ricardo. Italiano, binasa niya. Sinubukan niya ang Hapon. Binasa niya. Sa bawat wika, lalong sumisimangot ang kanyang mukha. Lalong nagiging tensyonado na para bang napagtatanto niyang nagkamali siya. Sa wakas, ibinagsak niya ang telepono sa mesa at tiningnan si Isabel na may ekspresyong hindi niya maintindihan. Galit, sorpresa, respeto. Paano nagsasalita ng 7 wika ang isang waitress? Tanong niya. Sa Tagalog na ngayon. Hindi po ako dating waitress, sagot ni Isabel. Sa Tagalog din. Nagtrabaho po ako sa hotel, natuto ako dahil kailangan, at nandito ako ngayon dahil kailangan din. Nanahimik si Ricardo, tiningnan ang plato ng pagkain, ang mga dokumentong nakakalat sa mesa at bumalik sa kanya. Sinasayang mo ang sarili mo dito, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Isabel. Magkano ang kinikita mo sa lugar na ito? Wala po kayong pakialam doon, ngumiti si Ricardo. Sa pagkakataong ito, iba na. Hindi mapagmataas, kundi tunay. Tama ka, wala nga. Kinuha niya ang serbilyeta, pinunasan ang bibig, at tumayo, dalhin mo ang bill. Kinuha ito ni Isabel. Nang bumalik siya, nagbayad si Ricardo ng cash
at sa unang pagkakataon, nag-iwan ng tip malaki. Bago umalis, huminto siya sa tabi niya. Dapat kang maghanap ng mas magandang trabaho, sabi niya. Ang isang taong may talento mo ay hindi dapat nagsisilbi sa mga mesa at umalis siya. Nanatiling nakatayo si Isabel, hawak ang pera, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil may nagbago. Nakita siya ni Ricardo ng totoo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Isabel na marahil lang, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Hindi iyon tagumpay. Simula pa lang iyon ng isa pang pagsubok. Ngunit ang hindi niya alam ay may gagawin si Ricardo de Villa na magbabago sa lahat. Makalipas ang 2 araw, tinawag ni Kuya Marco si Isabel sa bodega. Bumalik ang lalaking iyon, si Ricardo. Iniwan ang numero niya. Sabi, may alok siyang trabaho para sa iyo. Kinuha ni Isabel ang papel na may numero. Tinitigan ito. Maaaring ito ay isang patibong o maaaring ito ang pagkakataong hinihintay niya. Nang gabing iyon, tumawag siya. Mabilis na sumagot si Ricardo. Isabel, alam kong tatawag ka. Dumiretso siya. Mayroon akong consulting firm, mga international na kliyente. Nawalan ako ng assistant, kailangan ko ng isang taong marunong ng iba't ibang wika at kayang magtrabaho sa ilalim ng pressure. Ang sahod ay 3 beses ng kinikita mo dyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Hindi nag-aalok ng pabor si Ricardo. May problema siya at si Isabel ang pinakamurang solusyon na nakita niya. Pero may pagsubok. Patuloy niya. Biyernes, meeting kasama ang mga Hapon. Pupunta ka, isusulat mo lahat, at bibigyan mo ako ng ulat. Kung kakayanin mo, tanggap ka na. Tinatanggap ko. Sige, ipapadala ko sa iyo ang address. Dumating ang Biyernes. Bumili si Isabel ng damit pang opisina gamit ang credit card. Nag-aral ng mga terminong pang negosyo hanggang madaling araw. Dumating siya sa opisina ni Ricardo 15 minuto bago ang oras. Ang gusali ay yari sa salamin. Moderno, kinakabahang umakyat siya. Nasa silid si Ricardo, seryoso. Darating ang mga kliyente sa loob ng 10 minuto, mga Hapon. Mabilis silang mag-uusap. Isulat mo lahat at pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung ano ang naintindihan mo. Umupo siya, huminga ng malalim. Pumasok ang mga ehekutibo. Madilim na amiso, seryosong ekspresyon. Nagsimula ang pulong. At sa unang 5 minuto, napagtanto ni Isabel, nalilito siya. Masyadong teknikal ang kanilang usapan, masyadong mabilis, mga acronym na hindi pa niya nakita, mga terminong pang-teknolohiya na hindi umiiral sa counter ng hotel. Tumindi ang kanyang kaba. Bumalik ang dati niyang takot. Paano kung hindi siya sapat? Lumingon sa kanya ang isa sa mga ehekutibo at nagtanong sa Hapon. Naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan natin? Lahat ng mata ay nasa kanya. Ganap na katahimikan sa silid. Naghihintay ng sagot ang 2 ehekutibong Hapon. Tumingin din si Ricardo kay Isabel, tensyonado, na para bang umaasang hindi siya bibigay. Huminga ng malalim si Isabel. Maaari siyang magsinungaling. Maaari siyang magpanggap na naiintindihan niya ang lahat. Ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, mahuhuli siya sa ulat at mawawala hindi lamang ang trabaho na wala pa sa kanya, kundi pati na rin ang respeto na kakakamtam niya pa lang. Kaya't nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay. Nagpasya siyang maging tapat. Naiintindihan ko po ang karamihan, sagot niya sa Hapon. Diretsong nakatingin sa ehekutibong nagtanong. Ngunit ang ilang partikular na terminong teknikal sa inyong larangan ay bago pa rin para sa akin. Kung maaari po kayong magsalita ng medyo mas dahan-dahan sa mahahalagang bahagi, mas makakasabay po ako. Nagulat ang ehekutibo, pagkatapos ay tumingin sa kanyang kasama at ngumiti. Tapat siya. Sabi niya sa Hapon sa isa pa, bihira iyan. Tumango ang pangalawang ehekutibo at magaling ang kanyang Hapon, mas magaling kaysa sa Amerikano na umasikaso sa atin noong nakaraang linggo. Si Ricardo, na walang naintindihan sa kanilang sinabi, ay kumunot ang noo. Ayos lang ba? Tanong niya sa Ingles. Sumagot ang unang ehekutibo sa Ingles.
Oo, pinupuri lang namin ang bago mong assistant. Maganda ang kanyang pagbigkas. Nakahinga ng maluwag si Ricardo, tiningnan si Isabel na may halong pagmamalaki. Kung gayon, magpatuloy tayo. Nagpatuloy ang pulong. Sa pagkakataong ito, medyo mas mabagal na nagsalita ang mga ehekutibo kapag gumagamit ng mga teknikal na termino. Mas ipinaliwanag nila ng maayos at nakasabay si Isabel. Isinulat niya ang lahat, mga pangalan, numero, petsa, kondisyon ng kontrata, mga alalahanin, mga deadline. 1 oras at kalahati ang lumipas, natapos ang pulong. Tumayo ang mga ehekutibo, nakipagkamay kay Ricardo, at bago umalis, lumingon ang isa sa kanila kay Isabel. Ikinagagalak kong makilala ka, sabi niya sa hapon. Sana'y makatrabaho kitang muli. Ngumiti si Isabel. Ako rin po. Umalis sila. Sumara ang pinto, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Isabel. Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan. Pinunasan ang mukha at tumawa. Diyos ko, pinagpapawisan ako. Tumingin siya kay Isabel. Nagawa mo ng maayos, napakahusay, lalo na noong inamin mong hindi mo naiintindihan lahat. Akala ko po iyon ang ikakatanggal ko sa trabaho. Mawawalan ka ng trabaho kung nagsinungaling ka. Tumayo si Ricardo, lumapit sa bintana. Alam mo ba kung gaano karaming tao na ang dumaan sa pagsubok na ito at nagpanggap na naiintindihan lahat? Pagkatapos ay nagsumite sila ng mga ulat na ganap na mali, puno ng imbentong impormasyon. Lumingon siya sa kanya, naging tapat ka, at mas mahalaga iyon kaysa sa pagpapanggap na perpekto. Naramdaman ni Isabel na may kumawala sa kanyang dibdib. Kaya nakapasa po ako? Hindi pa. Bumalik si Ricardo sa mesa. Kailangan ko ng ulat. Lahat ng sinabi nila sa Tagalog, pwedeng nakasulat o pasalita. Ikaw ang pumili. Mas gusto ko pong pasalita, mas mabilis. Kung gayon, magsalita ka. Inayos ni Isabel ang kanyang mga tala at nagsimula. Nagsalita siya tungkol sa mga alalahanin ng mga ehekutibo sa deadline ng paghahatid, sa kanilang kahilingan sa kalidad ng produkto, sa sugnay na gusto nilang idagdag sa kontrata na may kinalaman sa mga parusa sa pagkaantala sa budget na itinuturing nilang masyadong mataas, sa kanilang inaasahan na mabawasan ng 10% ang huling presyo. Nagsalita siya ng 15 minuto ng dire-diretso, walang hinto, walang kaba. Nang matapos siya, nakangiti si Ricardo. Perpekto, sabi niya. Nakuha mo lahat, pati na ang mga detalyeng nakaligtaan ko dahil nakatuon ako sa pagsagot. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Tanggap ka na. At naintindihan ni Isabel, hindi ito habag, ito ay isang pusta. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Talaga po? Talaga. Magsisimula ka sa Lunes, 8:00 ng umaga. Kumuha siya ng isang folder, naglabas ng ilang dokumento. Ito ang mga papeles para sa kontrata. Basahin mong mabuti, pirmahan, at ibalik sa akin sa Lunes. Kung may tanong ka, tawagan mo ako. Hindi naging mas mabuting tao si Ricardo. Napagtanto lang niya na kapaki-pakinabang si Isabel. Kinuha ni Isabel ang mga papel na may nanginginig na mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Totoong nangyayari ito. Salamat po, sabi niya. Nanginginig ang boses. Maraming salamat po. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pinaghirapan mo yan. Bumalik si Ricardo sa kanyang upuan. At Isabel, kakailanganin mo ng damit pang opisina kahit 3 set para sa 1 linggo. Hindi sagot ng kumpanya, pero pwede kong i-advance ang kalahati ng unang sahod mo kung kailangan mo. Kailangan ko po. Kung gayon, kausapin mo si Carla sa reception bago ka umalis. Siya na ang bahala. Bumalik na siya sa kanyang computer. Nagtatype. Magkita tayo sa Lunes. Lumabas si Isabel sa silid na parang lumulutang, dumaan sa reception, kinausap si Carla, natanggap ang advance, at lumabas ng gusali na hindi pa rin makapaniwala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Kuya Marco. Isabel, kamusta? Kuya Marco, nakuha ko. Nanginginig ang kanyang boses. Nakuha ko ang trabaho. Sa kabilang linya, katahimikan. Pagkatapos
Ang boses ni Kuya Marco, emosyonal. Alam kong makukuha mo. Binabati kita bata. Binabati kita talaga. Kailangan ko na pong umalis sa restoran. Alam ko, walang problema. Karapat-dapat ka sa mas maganda. Huminto siya sandali. Kailan ka magsisimula? Sa Lunes po. Kung gayon, i-enjoy mo ang weekend, magpahinga, at galingan mo doon. Ibinaba ni Isabel ang telepono, na natiling nakatayo sa bangketa, nakatingin sa salaming gusali. Nagbago ang lahat. Sa loob ng isang linggo, nabaligtad ang kanyang buhay. At lahat dahil sa isang mayabang na lalaki na sinubukang hiyain siya sa isang restoran. Mabilis na lumipas ang weekend. Bumili si Isabel ng mga damit, inayos ang apartment, binayaran ang mga atrasadong bayarin at nakatulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Dumating ang Lunes. Gumising siya ng maaga, maingat na nag-ayos at dumating sa opisina 15 minuto bago mag-alas 8. Sinalubong siya ni Carla ng isang ngiti at ipinakita ang kanyang bagong mesa. Malapit ito sa silid ni Ricardo. May computer, telepono, at isang tumpok ng mga papel na naghihintay. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, sabi ni Carla at umalis. Umupo si Isabel, binuksan ang computer at tumingin sa paligid. Lahat ay parang hindi totoo. Dumating si Ricardo ng 8:30 na may dalang kape. Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo. Mabuti, dahil magiging abala tayo ngayon. Inabot niya ang isang listahan. Ito ang mga kliyenteng kailangan mong tawagan ngayon. Karamihan ay nagsasalita ng Ingles, pero may 2 Aleman at 1 Pranses. Mag-schedule ka ng mga pulong para sa linggong ito, kumpirmahin ang mga oras at ipadala sa akin lahat sa email. Kinuha ni Isabel ang listahan. 9 na pangalan, 9 na international na tawag. Kaya mo bang gawin hanggang hapon? Kaya ko po. At nagawa niya. Tinawagan niya lahat, nakipag-usap sa 3 magkakaibang wika, nag-schedule ng 6 na pulong, nilutas ang 3 problema sa time zone at sa pagtatapos ng araw, ipinadala ang kumpletong ulat kay Ricardo. Sumagot siya sa loob ng 2 minuto. Napakahusay na trabaho, pwede ka nang umuwi. Pinatay ni Isabel ang computer, kinuha ang kanyang bag at lumabas. Sa elevator, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Pagod siya, ngunit masaya. Naging abala ang mga sumunod na linggo. Mga pulong, tawag, pagsasalin, mabilis na paglalakbay. Mabilis na natuto si Isabel at nagsimulang magustuhan ang ritmo. Si Ricardo ay mahigpit, ngunit makatarungan. At unti-unti, ang kanilang relasyon ay naging isang partnership. 3 buwan ang lumipas, si Isabel na mismo ang nangunguna sa mga pulong. Mukhang malaki ang kumpanya, ngunit nabubuhay ito sa iilang kontrata lamang. At mabilis na natutunan ni Isabel, kapag bumagsak ang isa, babagsak ang lahat. Isang Martes ng hapon, isang kliyenteng Aleman ang tumawag na galit. Naantala ang kontrata, lumagpas sa deadline, nagbabantang kansilahin ang lahat. Nasa biyahe si Ricardo. Sinagot ni Isabel ang tawag, kinausap sa Aleman sa loob ng 7 minuto, pinakalma ang kliyente, muling nakipagnegosasyon sa mga deadline at nailigtas ang kontrata. Nang bumalik si Ricardo, pinag-uusapan na ito ng buong team. Si Isabel ang lumutas mag-isa, napakagaling. Tumingin siya sa kanya at ngumiti. Alam kong kakayanin mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Isabel na natagpuan na niya ang kanyang lugar. Ngunit 2 linggo ang lumipas, isang Huwebes, may nangyari. Pumasok si Ricardo sa opisina sa umaga na may kakaibang ekspresyon, seryoso, nag-aalala. Tinawag niya si Isabel sa kanyang silid at isinara ang pinto. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi niya, umupo sa mesa, at hindi mo ito magugustuhan. Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang tiyan. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Ricardo. Naaalala mo ba noong unang beses kitang nakita sa restoran? Naaalala ko po. Hindi ako nagkataon lang na nandoon. Tumingin siya sa ibaba. Isang kaibigan ko ang nagtatrabaho sa Hotel Maharlika. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang napakahusay na attendant
na nagsasalita ng maraming wika. Sinabi niyang nawalan siya ng trabaho nang magsara ang hotel. Itinaas ni Ricardo ang kanyang mga mata. Naging mausisa ako. Inalam ko kung nasaan ka, nalaman kong nasa isang restoran ka at pumunta ako doon para kumpirmahin kung ikaw nga iyon. Nanlamig ang dugo ni Isabel at pagkatapos, nawala ako sa kontrol. Pinunasan niya ang kanyang buhok. Gusto ko lang makita kung ikaw nga talaga iyon, ngunit ginawa ng ego ko ang laging ginagawa nito. Gusto kong magmukhang nakatataas. Nagsalita ako sa Aleman. Naging bastos ako. Ginawa kitang target. Tinitigan niya si Isabel at tunay akong nagsisisi. Ikinrus ni Isabel ang kanyang mga braso. Ano ang gusto mong gawin ko sa impormasyong iyan? Wala. Gusto ko lang malaman mo. Tumayo siya. Kung gusto mong umalis, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng liham ng rekomendasyon, babayaran kita ng separation pay kahit anong gusto mo. Tiningnan siya ni Isabel. Nandoon pa rin ang galit, ngunit mayroon ding ibang bagay pag-unawa. Dahil sa huli, gumana ito. Nandito siya, may trabaho na nararapat sa kanya, ginagamit ang kanyang mga kasanayan at umuunlad. At kung hindi ginawa ni Ricardo iyon, marahil ay nagsisilbi pa rin siya sa mga mesa. Hindi ako aalis, sabi niya, sa wakas. Nagulat si Ricardo. Hindi, ngunit may utang ka sa akin. Ngumiti siya nang may ginhawa. Marami akong utang sa iyo, kaya magsimula tayo sa isang umento. Tumawa si Ricardo. Sige, at ganoon natuklasan ni Isabel na minsan, ang pinakamasamang sitwasyon ay nagdudulot ng pinakamagandang mga lugar. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. 6 na buwan na ang lumipas simula nang magtrabaho si Isabel kay Ricardo. Ang routine ay nakakapagod, ngunit gusto niya ito. Gumigising siya ng maaga, dumarating sa opisina, bago ang lahat, inaayos ang schedule ng araw, sumasagot sa mga international na tawag, at lumalahok sa mahahalagang pulong. Ito mismo ang uri ng trabaho na lagi niyang gusto. Ang kanyang sahod ay nagpahintulot sa kanya na bayaran ang lahat ng kanyang utang. Napapanahong upa, bayad na mga bill, punong ref, at nakabili pa siya ng mga bagong damit nang hindi kailangang hulugan ng 10 beses. Nagbago rin ang relasyon nila ni Ricardo. Matapos ang kanyang pag-amin tungkol sa pagsubok sa restoran, nagkaroon sila ng tiwala sa isa't isa. Iginagalang niya ang trabaho ni Isabel. Iginagalang naman ni Isabel ang kanyang katapatan kahit nahuli na. Ngunit isang Martes ng umaga, nagbago na naman ang lahat. Pumasok si Ricardo sa opisina na may seryosong ekspresyon. Dumiretso siya sa mesa ni Isabel, hindi bumati, at pumasok sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto ng malakas. Kumunot ang noo ni Isabel. Hindi ito normal. Makalipas ang 15 minuto, binuksan niya ang pinto at tumawag. Isabel, halika dito. Pumasok siya. Nakaupo si Ricardo sa kanyang upuan, nakatingin sa screen ng computer na may madilim na mukha. Umupo ka, sabi niya, nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Umupo si Isabel. May nangyari po ba? Sa wakas ay tumingin sa kanya si Ricardo. May problema sa pananalapi ang kumpanya. Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang tiyan. Anong klaseng problema po? 2 malaking kontrata ang nawala. Umurong ang mga kliyente sa huling sandali. At mayroon tayong malalaking gastusin. Kinuskus niya ang kanyang mukha. Kailangan kong magbawas ng gastos. Bawasan ang mga tauhan. Tatanggalin niyo po ba ako? Hindi, mabilis na sagot ni Ricardo. Hindi, mahalaga ka. Ngunit kailangan kong tanggalin ang 3 tao sa administrasyon at pansamantalang bawasan ang mga sahod. Nakaramdam si Isabel ng ginhawa na may halong pagkakasala. Gaano po kalaki ang bawas? 20% sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ay susuriin natin ulit 20%. Kinwenta ito ni Isabel sa kanyang isip. Sapat pa rin para mabayaran ang mga bayarin, ngunit magiging masikip, napakasikip. Sige po, sabi niya. Naiintindihan ko. Tiningnan siya ni Ricardo na may halong pasasalamat. Salamat talaga. Bumalik siya sa kanyang computer.
Ipapaalam ko sa iba pang mga empleyado mamayang hapon. Lumabas si Isabel sa silid na may mabigat na dibdib. 20% na bawas. 3 buwan. Kakayanin niya. Kailangang kayanin. Ngunit sa sumunod na linggo, lumala ang mga bagay. Kakaunti lang ang mga kontratang sumusuporta sa lahat. At kapag nawala ang isa, ramdam agad ang bigat. Isa pang kliyente ang umalis. Kinailangan ni Ricardo na magtanggal ng 2 pang tao. Naging tensyonado ang kapaligiran sa opisina. Lahat ay naglalakad ng maingat, takot na sila ang susunod, nagdoble kayod si Isabel. Ginawa niya ang mga tungkulin ng ibang tao. Nag-overtime siya, nag-uuwi ng trabaho, ginagawa ang lahat para makatulong. Ngunit hindi ito sapat. Isang Sabado ng umaga, tinawagan siya ni Ricardo. Isabel, kailangan kitang makausap. Pwede ka bang pumunta sa opisina ngayon? Ngayon po, dumating si Isabel makalipas ang kalahating oras. Walang tao sa gusali, tahimik. Umakyat siya sa 12 palapag at natagpuan si Ricardo sa kanyang silid, napapalibutan ng mga papel. Umupo ka, sabi niya. Pagod ang boses. Umupo siya. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi nakakayanin ng kumpanya. Kailangan ko ng isara. Huminto ang mundo ni Isabel. Ano po? Wala na akong pera para itaguyod ito. Masyado nang malaki ang mga utang at hindi na bumabalik ang mga kliyente. Tiningnan niya si Isabel na may namumulang mga mata. Magsasara ako sa katapusan ng buwan. Ang problema ay hindi kailanman ang lugar. Laging pareho, walang naniniwala sa kanya. At kapag naniwala na sila, guguho naman ang mundo. Naramdaman ni Isabel na para siyang sinuntok. Paano po kami? Ang mga empleyado, babayaran ko lahat ng utang ko. Mga karapatan sa paggawa, lahat maayos. Ngunit pagkatapos noon tapos na. Pinunasan niya ang kanyang buhok. Pasensya na Isabel. Sinubukan ko talaga. Nanahimik siya, nagpoproseso. 6 na buwan. 6 na buwan lang, at ngayon ay matatapos na. At kayo po? Tanong niya. Anong gagawin niyo? Magtatrabaho ako bilang isang independent consultant, kukuha ng mas maliliit na proyekto, magsisimula ulit mula sa wala. Tumingin siya sa kanya. Pero hindi kita maisasama. Wala akong paraan para magbayad ng regular na sahod ngayon. Tumango si Isabel. Nilulunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Naiintindihan ko po. Ngunit mayroon akong maiaalok sa iyo. Kumuha si Ricardo ng isang card mula sa mesa at iniabot sa kanya. Ito ang contact ng isang kakilala ko, si Daniel Cruz. Mayroon siyang malaki at seryosong kumpanya ng pagsasalin at interpretasyon. Ikinuwento kita sa kanya. Kailangan niya ng mga tao. Tiningnan ni Isabel ang card. Daniel Cruz, Global Translations. Gusto kanyang interviewin, patuloy ni Ricardo. Sinabi ko ang tungkol sa iyong mga kasanayan, sa mga wikang alam mo, naging interesado siya. Kailan po? Lunes, 10:00 ng umaga. Nasa likod ng card ang address. Tumayo si Ricardo, lumapit sa bintana. Isabel, magaling ka, napakagaling. Sinumang kumpanya ay magiging maswerte na magkaroon sa iyo. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Itinago ni Isabel ang card sa kanyang bag. Salamat po. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng lahat. Dumating ang Lunes. Kinakabahang gumising si Isabel. Pinili niya ang pinakamagandang damit na mayroon siya. Dumating siya sa address 15 minuto bago ang oras. Ang kumpanya ni Daniel Cruz ay mas maliit kaysa sa opisina ni Ricardo, ngunit mukhang organisado. Maayos siyang tinanggap ng resepsyonista at dinala sa isang silid pulungan. Pumasok si Daniel Cruz makalipas ang 5 minuto. Isang lalaking nasa 50s, kulay abo ang buhok, manipis na salamin at palakaibigang ngiti. Isabel, tama? Inilahad niya ang kanyang kamay. Ikinagagalak kitang makilala. Maupo ka, pakiusap. Umupo siya. Binuksan niya ang isang folder na may ilang papel. Maraming magagandang sinabi si Ricardo tungkol sa iyo, simula ni Daniel. Sinabi niyang, nagsasalita ka ng 7 wika.
May karanasan sa pag-asikaso sa mga international na kliyente at napaka-profesional. Mabait po siya. Hindi siya karaniwang mabait ng walang dahilan. Ngumiti si Daniel. Ikwento mo sa akin ang iyong pinagdaanan. Paano mo natutunan ang napakaraming wika? Ikinwento ni Isabel tungkol sa hotel, sa mga turista, sa pagkatuto sa counter, sa pamamagitan ng pagkakamali at pagsubok tungkol sa restoran kay Ricardo. Maingat na nakikinig si Daniel, nagsusulat ng mga tala. Nang matapos siya, isinara niya ang folder. Kahanga-hanga talaga. Ikinrus niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Ngayon, kailangan kong maging tapat sa iyo. Tungkol sa posisyon. Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang tiyan. Ang posisyon ay para sa junior translator. Hindi ito ehekutibo tulad ng posisyon mo kay Ricardo. Mas mababa ang sahod at magsisimula ka sa pagsasalin ng mga nakasulat na dokumento bago ka lumahok sa mga personal na pulong. Tinitigan niya si Isabel. Ito ay isang hakbang paatras kahit sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari kang umunlad. Lumalawak ang kumpanya, may potensyal. Ipinroseso ni Isabel ang impormasyon, mas mababang sahod, mas mababang posisyon. Magsimula ulit, ngunit ito ay isang pagkakataon, ang tanging pagkakataon na mayroon siya sa ngayon. Magkano po ang sahod? Tanong niya. Sinabi ni Daniel ang halaga. 40% itong mas mababa kaysa sa kinikita niya kay Ricardo bago ang bawas. Huminga ng malalim si Isabel, sapat para mabuhay. Mahirap, ngunit sapat. Isang hakbang paatras na naman. Ngunit ito iyon o bumalik sa pagiging invisible. Kailan niyo po kailangan ng sagot? Tanong niya. Mas mainam kung ngayon. Kailangan ko ng isang taong magsisimula sa susunod na linggo. Tiningnan ni Isabel ang kanyang mga kamay. Inisip ang mga bayarin, ang upa, ang punong ref, lahat ng nakamit niya sa nakalipas na mga buwan. At inisip niya ang pagbabalik sa restoran, sa pagsisilbi muli sa mga mesa, sa pagiging invisible muli. Tinatanggap ko po, sabi niya. Ngumiti si Daniel, mabuti, maligayang pagdating sa aming koponan. Tumayo siya, inilahad ang kanyang kamay. Sa susunod na Lunes, 8:00 ng umaga. Dalhin mo ang mga dokumento para sa kontrata. Lumabas si Isabel sa kumpanya na may halo-halong damdamin, ginhawa, pagkadismaya, pag-asa, takot. Tinawagan niya si Ricardo. Hello? Sumagot siya sa unang ring. Kamusta? Nakuha ko po. Magsisimula ako sa susunod na linggo. Alam kong makukuha mo. Tunog na tunay na masaya ang kanyang boses. Binabati kita, Isabel. Salamat po sa lahat. Hindi, salamat sa iyo. Sa pagtitiis sa aking kumpanya hanggang sa huli at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon noong hindi ko ito karapat-dapat. Naramdaman ni Isabel ang panunubig ng kanyang mga mata. Mag-usap tayo, Ricardo. Mag-usap tayo. At ganoon tinanggap ni Isabel na magsimula muli sa isa na namang pagkakataon. Dahil minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay ng mga perpektong pagkakataon, kundi mga posibleng pagkakataon lamang. At nasa bawat isa na magpasya kung tatanggapin ito o hindi, tinanggap niya. 4 na buwan sa kumpanya ni Daniel. Teknikal na trabaho, pagsasalin ng mga dokumento. Matatag, ngunit walang kislap. Isang Huwebes, tinawag siya ni Daniel. Bukas, may mahalagang pulong, kliyenteng taga-Europa, Hotel Maharlika, kailangan kita, nanigas si Isabel. Ang Maharlika, ang hotel kung saan nagsimula ang lahat, noong Biyernes, dumating siya 15 minuto bago ang oras. Muling nagbukas ang hotel, ilang buwan na ang nakalipas, may mga bagong may-ari, lahat ay naayos. Umakyat siya sa silid pulungan, pumasok, at nakita si Ricardo de Villa. Nakikipag-usap siya sa isang ehekutibong Aleman. Nang makita si Isabel, nanlaki ang kanyang mga mata. Isabel, naguguluhang tumingin si Daniel. Magkakilala kayo? Nagtrabaho siya sa akin, sabi ni Ricardo, ang pinakamagaling kong assistant. Nagpatuloy ang pulong. Isinalin ni Isabel ng perpekto
Nang matapos, lumabas si Daniel para sagutin ang isang tawag. Naiwan silang dalawa. "Kamusta ka?" tanong ni Ricardo. "Ayos lang. Ikaw?" "Mas maayos. Isinara ko ang kumpanya, ngunit nakakuha ako ng magagandang kliyente. Nagsisimula ulit ako." Huminga siya ng malalim. "Isabel, pumunta ako dito dahil alam kong nandito ka." Kumunot ang noo niya. "Paano?" Ikinuwento sa akin ni Daniel ang tungkol sa isang napakahusay na tagasalin. Tinanong ko ang pangalan. Naglabas siya ng mga papel mula sa kanyang briefcase. Mayroon akong alok. Isang partnership. 20% ng bagong kumpanya. Mas magandang sahod. Bahagi sa kita. Kinuha ni Isabel ang mga papel. Binasa ito. "Seryoso ito. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinakamagaling. At dahil nagtitiwala ako sa iyo." Tiningnan niya si Isabel sa mata. "Nagkamali ako, pero natuto ako." Inisip ni Isabel ang restoran, ang kahihiyan, ang muling pagsisimula, ang lahat. Kailangan kong pag-isipan. Tumango si Ricardo at umalis. Naiwan si Isabel sa liwasan, tumingin sa langit, kinuha ang kanyang telepono. "Tinatanggap ko," sabi niya, nang sumagot si Ricardo. "Ngunit may isang kondisyon. Huwag mo na akong subukan ulit." "Sige, maligayang pagbabalik, partner." Ngumiti si Isabel. Hindi ito swerte, ito ay pagpupursige noong inaasahan ng lahat na susuko na siya. 6 na buwan ang lumipas, matagumpay ang bagong kumpanya, modernong opisina, magagandang kontrata, at si Isabel, na ngayon ay isang kasosyo, ay mayroon ng pagkilala na lagi niyang pinangarap. Huwag kailanman maliitin ang isang tao batay sa kung nasaan siya, dahil ang lugar na iyon ay maaaring hindi isang pagpili, kundi isang yugto lamang. At lahat ng yugto ay natatapos, lalo na kapag nagpasya kang tapos na ito.